Halina, tayo ay magdiwang. Tayo ay nagdiriwang sapagkat si Kristo ay dumating upang ibalik ang kabuuan ng buhay at ang kaayusan nito. Purihin at pasalamatan natin ang Panginoon at tagapagligtas na nagkaloob ng buhay na ganap at tayo pong lahat ay manalang. Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin ngayong hapong ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan at muli, pinapasalamatan ka po namin sa mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin. At gabayan niyo po kami ngayong hapong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tinatawag tayo ng Diyos upang magbalik loob at humingi ng tawad sa ating mga pagsalangsa. Kung ipinahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Tayo po ay tumayo at magbatian tayo po ng kapayapaan.
Tayo po'y dadako sa ating mga balita. Narito po ang mga kapatid natin na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa araw na ito, ang ating kapatid na Rowena Bindorio at Elvin Quezon. At sa 28 po, si Loriana Purok, Lelebet Aliento. At sa April 29, Dan Israel Valdivia at si Isa Irene Bersamina. Sa April 30, ang Elder Violeta Lista. At sa May 1, si Joseph Rosel Barrientos at Ramoncito Dael. Sa May 2, si Jerome Balmeyo at si Berlin Pilago. Sa May 4, Susana Abara at si Miriel Dalion at Conrado Liberan. Atin po silang awitan ng maligayang bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa inyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, ay nanawang lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa inyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, ay manawarin lumawig ang buhay. Ngayon po nga buwan ng May ay UCCP Anniversary Month. Dahil ang ating pong UCCP ay 66 UCCP Anniversary. At tayo po ay nagpapasalamat at bilang mga kaanib ng UCCP ay tayo nakarating sa 66 na kaarawan ng ating iglesia. Sa May 6 po, yung communicant class, educational trip sa UST, Cavite, UCCP, National Office, Ellenwood, Malati Church, and Philippine Bible Society. Sa May 6 po yun. Kaya yung pong mga communicant class ay meron silang pahintulot ng magulang. Pinapipirma po natin dahil sa kinakailangan ito ay malinaw at ganyan din po sa May 3. Ito po yung congregational meeting. Inaanyahan po ang lahat ng kaanib ng ating Magil UCCP. Alauna po yun, alauna. At sa May 4, ito po yung third Sunday of Esther at Communion Sunday. May 11, Mother's Day at Election Sunday. At sa May 18, One Day Income for the Lord, installation of newly elected church officers, no vesper service. At ganyan din po, ating pong dinadalangin ang ating mga kapatid na may mga karamdaman dito sa ating bayan at sa abroad. Kanina po ay nag-meeting ang Board of Elders at lay workers tungkol sa prison ministry. Kanina po ay nag-schedule na ng mga tagapagsalita at na sa gagawin sa tatlong bahay ni Kuya sa Quezon District Jail, Lucena City Jail at BMJM Talipan. Yun po ang ating tatlong bahay ni Kuya na ating pong dinadalhan ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa May po,
May. Ito po ay presentation ng mga kandidato ng ating iglesia. At kanina po ay isinagmit na ang official list ng nominee sa ELECOM. Kanina po ay ibinalita ng Elder Eddie ang mga kandidato sa ating mga magiging opisyalis ng ating iglesia. At tayo din po ay nagpapasalamat sa mga nagsipagturo sa ating BCS. At meron pa pong natitira na BCS graduation sa April 30. Ito po ay sa Magil, 8 o'clock a.m. at sa IAM, sa residensya ng ating Elder Quijano, alas 2 ng hapon. Yun po ang ating mga balita at meron pang ibabalita ang ating kapatid na Abi tungkol sa Gandang hapon po sa ating lahat. 10 po ng nomination committee. Ako po ay sa panguna po ng ating kapatid na Eddie Del Mundo ay narito po ako sa harap ninyo para i-present ang mga nominated sa ating pong darating na eleksyon. Narito po sila. Yan po, para po sa chairperson, ang nominated po ay si Engineer Joel David M. Tadjosa. Sa vice chairperson po ay si kapatid Gauducio O.G. Lavadia, kapatid Benti Del Mundo, kapatid Esmirna P. Parantela. Sa secretary naman po ay si kapatid Sofia B. Ilagan. Sa treasurer po ay si kapatid Dorcas D. Tadjosa. Sa financial secretary, kapatid Pasita T. Ranieses. Auditor po, kapatid Manuel Alpay. Sa board of elders po ay si kapatid Onofre June Adversario, kapatid Bernardito Tadjosa, kapatid Nieves Jala. Kapatid Adoracion Del Llosa, kapatid Vilma Padillo, kapatid Claro Adormeo, kapatid Virginia Tombo. At sa Board of Christian Educators naman po ay si kapatid Ian Benedict A. Rojas, kapatid Hernani D. Quianyo, kapatid Sheila Q. Aranilla, kapatid Gerald B. Chavez, kapatid Lorma L. Lavaro, kapatid Ana Crizel A. Tadjosa, kapatid Melchizedek A. Sales, kapatid Carmela A. Zamora, kapatid J.R. Evangelista. Sa Board of Deacons naman po, si kapatid Christy Ann Del Mundo Loñosa, kapatid Belia Fe Armamento, kapatid Ivan Louis G. Rubio, kapatid Abilin A. Tadjosa, kapatid Marites de la Roca, kapatid Violeta A. Lista, kapatid Fe A. Sales, kapatid Melinda M. Chera, kapatid Harry H. Sabaliero, kapatid Raquel E. Alfaro, kapatid Carmencita Lusterio. Sa school board naman po ay si Annie V. Adversario, Manolo J. Beltran, Loida D.V. Bautista, Marjorie Halbuena, Melva M. Rama, Esther T. Salvania. At ang mga nominated naman po sa stock ay sa CYF po ay si Ami Y. Barameda, Robert Glenn D. Rastrullo at ang kapatid Ian Benedict A. Rojas. At sa CF po ay si kapatid Fe A. Sales at si kapatid Dorcas F. Madredeo. CWA naman po si Evelyn Y. Barameda at kapatid Carmen Cita Lusterio. UCM po, kapatid Manolo J. Beltran at kapatid Bernardito Tadjosa. Yun lamang po at maraming salamat. Sa dako pong ito, ating ihanda ating mga sarili sa ating pananalangin. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, O Diyos, ay lumalapit kami sa iyo. Kinikilala namin ang iyong kabutihan at wagas na pag-ibig para sa bawat isa sa amin. Sa aming pagtitipon kung saan dinudulutan mo kami ng magandang pagkakataon upang magpuri at magdulog ng aming pasalamat
at pagdakila sa iyong banal na pangalan. Salamat, O Diyos, sa kalakasan na tinataglay ng bawat isa sa amin. Salamat sa mga biyaya na tatanggap namin mula sa inyo. Maging ito po'y biyaya ng buhay, biyayang mga material na bagay, mga kagalingan ng aming katawan, ang inyong pag-iingat sa amin, o anumang panalangin na inyong tinugunan. Lahat po ng ito, O Diyos, ay pinagpapasalamat namin sa inyo. Sa diwang ito, O Panginoon, ay lumalapit din kami upang ihingi ng kapatawaran ng aming mga nagagawang pagkakasala sa inyo at sa aming kapwa. Ang mga pagkakataon, O Diyos, na inuuna namin ng kapakanan namin kaysa sa tumugon sa tawag ng paglilingkod. Sa mga oras, O Diyos, na mas nusunod namin ng aming mga hangarin higit sa inyong kalooban. Kahabagan mo nawa kami, Panginoon, at punuan mo po ang aming mga puso ng marubdob na pagnanais na maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Bilang kaanib, O Diyos, ng iglesyang ito, ay turuan mo kami na maging kaisa sa mga gawain na inyong pinagkatiwala. Nawa ay magamit namin ang aming mga kakayanan, ang anumang nasa amin sa pagpalaganap ng inyong ministeryo. Pagbuklurin mo nawa ang bawat isa ng iyong pag-ibig sa paglilingkod at pagtatalaga ng buhay nang magampanan namin ang aming mga gawain ng may kapayapaan at kagalakan. O Diyos, sa mga sandaling ito, inaalala namin ng aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Marahil, Panginoon, ito ang mga dahilan kung bakit hindi namin sila kapiling sa mga sandaling ito. At nilalait po namin ang mga doktor na sumusuri sa kanila. Napagpapalain niyo po ang mga gamot na kanilang iniinom nang magiging itong daan ng lubos nilang kagalingan at kaginawahan ng kanilang katawan. Pinapanalangin din po namin ang aming lipunang kinagagalawan, O Diyos, sa mga namumuno dito. Kayo po ang patuloy na sumama sa kanila. Sa mga gawain namin, Panginoon, sa labas ng aming iglesia, sa aming mga trabaho, O Diyos, kayo po ang sumama sa amin at kayo magdudulot pa sa amin ng sapat na kalakasan at karunungan na magampanan ito. Ngayon din, O Diyos, kayo sa higit sa lahat ang nakakabatid ng laman ng puso ng bawat isa. Pagindapatin niyo pong baguhin niyo ang hindi ka nais-nais sa inyo. At punuin mo po ito ng pagpupuri at lubos na pagtitiwala sa inyo. Ang iyong Santo Espiritu ang gagabay sa amin. At sa aming pananambahan, ihahanda niyo po ang aming mga puso at pangunawa sa pakikinig ng inyong mensahe sa pamamagitan ng inyong anak. Na ito ay magiging daan ng pagpapalalim pa ng aming pananampalataya sa inyo. Ang lahat po ng ito ay aming lalapit sa inyong dakilang pangalan. Amen. Ang taus-pusong pagkakaloob ay nagbubunga ng ibayong pagpapala sa nagkakaloob nito. Dalhin ng bawat isa ang kanyang kaloob sa Panginoon bilang tanda ng pasasalamat sa mga biyaya na tinatanggap mula sa Diyos.
Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, muli ay pinapasalamatan ka po namin ngayong araw na ito, ngayong hapon na ito. Pinupuri ka po namin at salamat po sa mga iba't ibang klaseng biyaya pinagkakaloob niyo sa amin sa bawat araw. Salamat po ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo sa pagbasa ng teksto na aking pagbabasihan ng aking mensahe ngayong hapon. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Roma, chapter 6, verses 1 to 14. Patay sa kasalanan, ngunit buhay dahil kay Kristo. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay pinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya't dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Tayo po ay pinagpala sa pagkabasa ng banal na salita. Makakaupo na po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kagabi po ay tumawag ang ating conference minister sa akin at sinabi niya na ako ang magdadala ng mensahe ngayong hapon dahil po ang ating conference minister ay may sprain sa kanyang balikat. Siya po ay nadulas nang sila ay umattend ng district fellowship sa Butangyad, sa Bundok Peninsula. Kaya kanina po, pinilit lang po niya na makarating. Siya po ay may, ang tawag doon, brace. At tinitiis lang po niya ang sakit ng kanyang balikat. Kaya ako naman po ay hindi nag-atubili. Itinanong ko lang po sa kanya kung ano ang emphasis ng ating pananambahan ngayong hapon. At sinabi niya na ngayon nga po ay second Sunday of Esther. Katatapos lamang po nating alalahanin ang Holy Week. At ngayon po ay second Sunday of Easter nga po sa ating UCCP calendar. Kaya ang mensahe ko po ay may kaugnayan pa rin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At bago po ako magpatuloy, sumandali po tayong manalangin. Gamitin mo po, Panginoon, akong iyong abang lingkod
upang aking may pahayag ang iyong mensahe. Sa araw na ito, nang may kasiyahan, kaluguran, at aral sa mga makikinig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Natapos na ng ating Panginoong Jesus ang pagbata ng hirap at higit sa lahat ay kamatayan sa krus upang matubos ang ating mga kasalanan. Ang parusa na dapat ay tayo ang mga makasalanan ang dumanas ay si Jesus ang gumanap para sa atin. Dito ipinahayag ng Diyos ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa tao na mababasa natin sa John 3:16. At alam natin yun lahat. Gano'n na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi kayang sukatin ang pag-ibig na ibinigay ni Jesus sa atin. Binuksan ni Jesus ang pintuan ng langit para sa atin. Isang pag-anyaya sa ating lahat na piliin ang tamang landas ng buhay. Nakakalungkot isiping may mga taong tuwing mahal na araw lamang sumasagi sa isip ang Diyos. At pagkatapos nito'y balik na naman sa dating ugali. Sinasabi sa tekstong aking binasa sa Roma chapter 6 verses 3 to 4 ang ganito: tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Sa makatuwid, tayo'y namatay at nailibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos at hindi mabibili ng salapi. Ito'y ipinagkakaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mababasa natin ito sa aklat ng Juan, chapter 20, verse 31. Na ganito po ang sinasabi: ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Napakahalaga ng tao sa Diyos. Ang hinihingi lamang sa atin ay ang ating faith o pananampalataya upang tayo'y maligtas. Subalit sinasabi rin sa Biblia na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya nga mga kapatid, hindi lamang ito basta pananampalataya. Ito ay pananampalatayang gumagawa ng gawain ni Kristo. Kasing init po ba ngayong panahon ang inyong pananampalataya? Napakainit po ng panahon, napakabanas. Lalo't higit ay summer. Kasing init po ba kaya ng panahon ngayon ang ating pananampalataya? Nag-iinit ba sa atin ang pakikipisan ng Espiritong Banal sa ating pananambahan ngayong hapon? Nararamdaman po ba natin ang init na ito sa ating pagsisimba ngayong hapon? Nauunawaan po ba natin at isinasabuhay ang mga mensahe na nagsisilbing tinig ng ating Panginoong Hesus sa tuwing kayo ay dumadako sa iglesia? Isinasabuhay po ba natin ito? Ito ay pananampalatayang gumagawa ng gawain ni Kristo. Hindi ba tayo nahihiya sa Diyos o baliwala ba sa atin ang kanyang pagkaligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan upang hindi natin suklian ng kabutihan ang pag-ibig at sakripisyo ni Jesus para sa atin? Panahon na para tayo naman ang gumawa ng ating katungkulan. Yan ay ang mamuhay ng ayon sa kanyang mga utos, at ang mga utos naman pong ito
ay napakagaan ng kondisyon. Hindi na niya tayo pinagagawa ng mabibigat na bagay upang tamuhin natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hindi na kailangang magpakapagod tayo na maglakbay ng malayo, pasan-pasan ang krus. Ang krus o saktan ng ating mga sarili sa pagpipinitensya. Pangungunahan tayo ng Diyos at hindi tayo mapapariwara sa ating buhay. Yun po ang kanyang pangako. Ihingi natin sa Diyos ng kapatawaran ng ating mga kasalanan sapagkat siya lamang ang makakapagpatawad ng ating mga kasalanan. At humingi din naman tayo ng patawad sa mga taong nagawa natin ng kamalian. At kailangang isipin muna natin ang mga salita na lumalabas sa ating bibig. Dahil kadalasan po, sa pagbigla-bigla natin, hindi natin alam na ang ating mga sinasabi ay nakakasakit na pala sa ating kapwa. Ang sabi nga po ay, be careful with your words. Hindi po, be careful with my heart, kundi, be careful with your words. Dapat nating isipin ng ating mga kapatid na ating nasugatan, ang damdamin ay nilikha at pag-aari ng Diyos. At sa pagsugat natin sa kanila, ay nagkakasala tayo sa lumalang at ubos sa kanila. Tunay na mahirap itong gawin unless napapasukin natin si Jesus sa ating puso. Ang nais ng Diyos ay ibigin ang hindi kaibig-ibig. Kaya po ba natin gawin na ibigin ang hindi kaibig-ibig? Isipin po natin ang kapakanan ng ating iglesia at hindi ang kapakanan ng ating sarili o ng ating kapwa. Ang second Sunday of Easter o ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus ay nagpapahayag ng kaningningan ng pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Tayo ba mga kapatid ay nagniningning din at nadarama pa ang mensahe ng Holy Week hanggang ngayon? Nadarama pa po ba natin yung ating ginawa noong spiritual retreat ng kongregasyon? Nadarama pa po ba natin ang mga mensahe mula Lunes Santo hanggang sa Easter Sunday? Dapat po'y nadarama pa rin natin. At dapat din nating alalahanin ang itinuro ng Diyos tungkol sa panalangin sa aklat ng Mateo, chapter 6, verse 12, 14, and 15. Na ganito po ang sinasabi, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo'y nakagawa ng ikinatisod ng mga kasamahan natin, o mga kaibigan, kapamilya, o kapitbahay, dapat nating kilalanin ang ating kamalian at humingi ng tawad sa kanila. Alisin na po natin ang pride. Sila man ay may tungkuling tayo'y patawarin kung tayo'y hihingi ng tawad sa kanila. Gaya ng itinuro ng Diyos sa atin sa Lord's Prayer. Kailangan din nating maging matatag sa ating pananampalataya at magpatuloy sa ating mga gawain bilang magkakapatid sa sambahayan ng Diyos. Tayo naman ang gumawa ng ating responsibilidad bilang ganti sa ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kung baga po sa pelikula, tayo naman ang gaganap ng pangunahing papel. Buhay na ang ating Heso Kristong sinasamba. Hindi na siya nakapako sa krus.
Pasko ng pagkabuhay na maguli ay nagsisilbing pag-asa ng lahat ng Kristiyano. Dahil tayong lahat ay tinubos niya sa ating mga kasalanan. Ang bawat isa sa atin ay mayroong tinatawag na evangelistic responsibility. Sabi nga po, hindi lang po yung mga church workers ang may responsibilidad. Bawat isa po sa atin ay may responsibilidad sa ating iglesia. Gaya po ng sinasabi sa unang Korinto, chapter 15, verse 58, na ganito po ang ating mababasa. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So, hindi po nasasayang ang ating pagpapagal para sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Katulad ng mga atleta o manlalaro, kailangan nating lumaban at buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin ang buhay. Sa paggawa ng mabuti, upang sa pagdating ng finish line, ay kamtan natin ang ating gantimpala na ipinangako sa atin ng Diyos. Sabi nga po ay sa Pahayag, chapter 2, verse 10, Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Ang mga atleta ay nakikipaglaban upang kamtan ang premyo o medalya. Subalit, ang mga iyon ay kumukupas at lumilipas. Tayo bilang mga Kristiyano ay nakikipaglaban upang kamtan ang gantimpalang panlangit na hindi kumukupas at pangwalang hanggan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Hindi niya ikinahiya na maparatangan siyang isang political revolutionary at mamatay sa krus para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Gayon din sana tayo bilang kanyang mga anak na tumatanaw ng utang na loob sa magulang ay huwag nating ikahiya ang pagdadala ng ebanghelyo at pangangaral ng salita ng Diyos. Natapos na ng ating Panginoong Hesus ang kanyang sakripisyo sa atin. Tayo naman ang magpatuloy noon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Tayo ang kanyang mga alagad sa makabagong panahon. We cannot expect somebody to run the race for us. Tayo mismo ang gagawa noon para sa ating kaligtasan. At meron daw pong tatlong katuruan ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Ang una po ay maramdaman natin ang buhay na maguli ni Kristo. Mula sa kasalanan, tayo ay natubos hanggang sa buhay na patungo sa buhay na walang hanggan. Ang ikalawa, dapat nating ipahayag ang mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos sa ating kasambahay, sa ating katrabaho, at sa ating mga kaibigan. Ang ikatlo na katuruan sa pagkabuhay na maguli ni Kristo ay maging handa sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. At higit nating pag-alabin ang apoy ng pananampalataya. Sabi nga po ay, keep it burning. Yung ating pananampalataya ay laging kasing init ng panahon ngayong summer. Hingin natin ang gabay at patnubay ng Diyos sa ating pagpapatuloy. At sa ating pagpapatuloy ay gamitin natin ang mga talentong ibinigay ng Diyos sa atin. Let us use our expertise according to the talents given to us by God. Kung pagtuturo ang ibinigay sa ating talento, magturo tayo sa Sunday School, magturo tayo sa Bible study,
sa mga vacation church schools. Kung pagbibigay, magbigay tayo ng bukal sa loob. At kung paglilingkod, maglingkod tayo at huwag tatanggi sa tawag ng tungkulin. Panahon na naman ang pagpili ng mga kapatid nagaganap sa iba't ibang tungkulin sa ating iglesia. Kani-kanina lang po ay prinisenta ng ating kapatid na AB ang mga nominado sa mga iba't ibang tungkulin ng ating iglesia. At inaasahan po na ang mga mai-elect sa mga iba't ibang posisyon ay gagampan ng buong puso at dedicated sa bawat posisyon kung saan sila tinatawag ng Diyos. Kung ang bawat isa sa atin ay magbabahagi, kahit na ang pinakamaliit nating magagawa, gawin natin ito ng sama-sama, alang-alang sa ministeryong nais ng Diyos na gawin natin. Sabi nga po ay, for as long as God has something for us to do, He will guide us along the way to fulfill it. Habang ang Diyos ay mayroong ipinagagawa sa atin, sasamahan niya tayo na matupad ito. Hindi po tayo iiwan ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng ating nanaisin sa paglilingkod. Wag po natin Wag po nating idadahilan na hindi natin kaya, na wala akong alam, dahil lahat po naman tayo nagsisimula sa walang alam. Ang lahat po ng bagay na pag-aaralan, kung ito ay bukal sa inyong puso at kalooban. Kung ang ipinagkaloob ni Kristo, kung ipinagkaloob ni Kristo ang kanyang sarili para sa atin, ipagkaloob din naman natin ang ating mga sarili para sa paglilingkod sa kanyang ubasan. Kung sa ganung paraan, tayo ay makagaganti ng malaking utang na loob sa pagkakatubos ni Jesus sa ating mga kasalanan. Huwag po tayong mag-atubili sa paglilingkod. Sabi nga po ay, God will equip us of all we need to do it. God will provide. Maging ito ay karunungan, maging ito ay material, lahat po yan ipuprovide ng ating Panginoon. Hindi tayo niya pababayaan. Kaya, huwag tayo mag-atubili sa tawag ng tungkulin. Dahil kung tayo tinatawag ng Diyos, sa anuman pong tungkulin sa ating iglesia, hindi po tayo makakatanggi. Dahil alam ng Diyos ang individual talent natin. Kaya wag natin itong ipagkait sa paglilingkod sa kanyang iglesia. Wag nating ipagkait ang ating mga talent. Baka po ito ay bawiin sa atin. Gaya po ng aking sinabi, makakaganti lang tayo ng utang na loob sa pagkatubos sa ating mga kasalanan kung tayo ay maghahandog ng ating mga sarili sa paglilingkod sa ating iglesia. At dapat po ay atin ang umpisahan. Sabi nga po ay now na. So maaasahan po natin na lahat ng may elect sa May 11? Sa May 11 po, ang ating eleksyon ay buong puso at naroon ang commitment at dedication sa pagtupad ng tungkulin para sa ikauunlad at ikabubuti ng ating minamahal na iglesia, ang McGill Memorial Church. Magandang hapon po at sana po patuloy nating tanggapin ang pagpapala ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesus. Sabi po'y dumako sa ikalawang paghahandog.